COG fam! Whether it's your first time or matagal ka ng part ng church, this is a place where you can rest and feel belong. Kaya naman, bago tayo mag-start, let's take a moment to look around and say, Hi! Because church isn't just about attending, it's about belonging. Here in Church of God Imus, our vision is that we are a church after God's own heart, aspiring to transform Imus and its neighboring communities to a born-again city through the power of the Holy Spirit. Our mission is to go and preach the gospel in the power of the Holy Spirit to all people of Imus and its neighboring communities. And of course, COG fam, this mission is not meant to be done alone. So, we believe that every believer has a part to play. You can be part of what God is doing here in this place by joining ministry teams, kung saan pwede mong ipagamit ang iyong talento na ibinigay ng Panginoon. Siyempre, to serve. Hep, hep, hep! Siyempre, we would also like to invite you on our every fellowship. Shout out sa mga katatayan dyan! Meron kaming men's fellowship, and if you want to join, kindly reach out Brother Julius Flores for more exciting information. And for the mommies, nanay, or mga mama natin, shout out din sa inyo dahil meron naman tayong ladies fellowship. For more information, please reach out to Sister Kyla de los Santos para sa ating mga fellowship. And calling out all the couples, we also invite you to our couples fellowship. Please connect to Pastor Homer Delgado and Sis Wincherly Delgado for more details. Siyempre, if you are a young adult, we would like you to join our Young Adults Fellowship. Interested? Reach out to Pastor Homer Delgado for more information. Lahat ng youth out there, isang A naman dyan. We are excited to invite you to our Youth Watch. For more information, please reach out to Brother Mark San Juan sa mga kabang-kabang na detalye ng fellowship na ito. Thank God it's Friday! Join our TGIF fellowships every week. For more information, syempre, reach out to Pastor Homer Delgado. Siyempre, makakalimutan ba naman natin ang mga J12 at cute na mga bata? Kaya naman, calling all kids ages 4 to 11 to join our J12 and Sunday school services. For more inquiries, please reach out to Sister Tina Delansig and Sister Eunice Delansig. Are you looking for someone na makakausap mo mapapersonal man, kulitan, iyakan, o di kaya tawanan? Our Connect to Souls or di kaya C2S is perfect for you. Grabe! Ang daming exciting fellowships na dapat mong puntahan, no? Because your faith grows stronger when we walk together. Dahil hindi ka nag-isa sa journey na to! Of course, COG fam, our church family doesn't stop here. It extends even online. Kaya naman, we encourage you to stay connected by following our social media pages na makikita nyo on our screen. Tama ka dyan, Ate Jonah. Kaya naman, wag na wag magpapauli sa mga updates, fellowship, encouragement, and of course, in our church community. Kaya, like, comment, and share so that we can reach souls inside our church and of course, outside. And as we continue to worship God, we also have the opportunity to give. Giving is an act of worship. It is our way to trust and express our gratitude to God. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 7 verse 9, ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng naaayon sa sariling kapasyahan, ng walang pag-aatubili at hindi sapilitan, dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Now, let's take this opportunity to pause. Sa lahat ng ingay ng mundong ito, may this moment be surrendered to God. Let's take a deep breath. Think of one thing you are grateful for, and think of that one thing that you trust your God with. Let's read His word. COG fam! Let's open our hearts Lift our faiths, and get ready because God is here.
God. With new mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our soul, 'cause we know our God is in control, overflow. Let your favor pour out, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control, overflow. Let your favor pour out, Jesus, Jesus. This is the day that the Lord has made. Isayaw mo yan sa Panginoon. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Oh! Come on, church! Huwag tayong mahiya na sumayaw sa Panginoon. Hey! Leave behind what happened yesterday. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Hallelujah! Oh God, we will celebrate because this is the day that you have given us, oh God. Hallelujah! Hallelujah! Oh Lord. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. Say, this is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Oh God, we will rejoice because this is the day, oh God. This is your day that you have made for us. Hallelujah! Come on, church. Let's give him a shout of praise. Oh Jesus. Hallelujah! 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 Sino dito nagagalak na siya ay nandito sa lugar na ito? Sumigaw ng amen. Amen! Hallelujah! Dahil itong araw na ito ay binigay sa atin ng Panginoon, it's also a testament kung gaano siya kabuti sa buhay natin. Amen po ba? Amen. And since binigay niya tong araw na ito, this is also part of His promise sa atin na kung paano siya nagiging mabuti sa atin na araw-araw dahil siya ang Diyos ng mga pangako. Amen po ba? Amen. And it also says here in Deuteronomy chapter 7 verse 9. Sabay-sabay po natin basahin, church.
Understand, therefore, that the Lord your God is indeed God. He is the faithful God who keeps His covenant for 1,000 generations and lavishes His unfailing love on those who love Him and obey His commands. Hallelujah! Tunay nga na ang Diyos na ating sinasamba ay God of the covenant. Amen! Hallelujah! And His promises, He's keeping His promises for 1,000 generations. Even every day of our lives, even sa ngayon, at kahit sa mga susunod na henerasyon, our God is a God of the covenant. Our God is a God of promises. Lahat ng pangako sinabi niya kailanman, hindi niya tayo binigo. Hindi tayo binibigo ng Panginoon na even though tayo ay nagkulang, ang ating Diyos, kailanman hindi siya nagkulang sa atin. Hallelujah! Oh, hallelujah! Truly, oh God, you are the God of the covenant, and you keep your promise for 1,000 generations. Oh, God. Oh. Hallelujah. Lord, thank you for your word. Thank you for your reminder, Panginoon, na kahit minsan nakakalimutan namin, Panginoon. But God, your word, naniniwala, nagtitiwala kami, oh God, that you are the God of the covenant and you keep your promises for 1,000 generations. Hallelujah. Hallelujah. We are the people of the Lord, chosen by grace, filled with His praise. We are the army rising up to proclaim
Come on, church. Sabay-sabay natin declare that our God is a one true living God. You're the one true and living God. Minsan ba? You're the one true Holy God Almighty, Jesus Christ, we exalt thee. Hallelujah. Oh God, we exalt your name in this place. Oh, Jesus. Come on, church. Open your mouths and sing praises. Exalt Jesus using your voices. Oh, hallelujah. Oh, God, we sing praises. You're the one true and living God. You are. Oh, we worship you. Oh, we exalt your name, oh God. Oh, we lift up your name. Oh, we sing hallelujah, hallelujah. You are holy, you are holy. Oh, you are holy, Lord. Oh, you are holy, God. You are holy. Yes, you are. Oh, yes, you are. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Lord. Nakita mo ang mga tao mo, God. Nakita mo ang mga anak mo, Panginoon. Lord, this is us, oh God, offering our worship to you. Lord, this is us, Panginoon. Binibigay ang lahat sa iyo, Panginoon. Because you are the one true and living God. Hallelujah. Lord, kulang pa to, Panginoon. Kulang pa ang lahat ng ito upang maibalik lahat ng pabor, lahat ng biyaya na binibigay mo sa amin. But right now, Panginoon, this is what we can offer. This is the best that we can offer to you. Our worship, oh God. Lord, we praise you, we glorify you, oh God. So we thank you, Lord. Lord, maraming salamat for this privilege for us, Panginoon. Lord, hindi ito nagagawa ng maraming tao. Lord, hindi ito nagagawa sa ibang mga bansa. But this right now, oh God, Lord, malaya kami sumasamba sa pangalan mo na walang pumipigil sa amin, oh God. Ay maraming salamat. Lord, thank you so much for your spirit, oh God. Nabubaba sa lugar na ito, Panginoon. Maraming salamat, oh God. Lord, muli sa pagbisita mo sa amin, Panginoon. And right now, Lord, we allow you, oh God, to enter our hearts. Lord, we allow you to move in our lives, Panginoon. Lord, wala nang kahit anong distractions, Panginoon. Lord, wala nang kahit anong doubts. Wala nang kahit anong bibigil sa amin, Panginoon. Lord, open arms. Lord, we allow you, Panginoon, to move. Lord, move within us, oh God. Lord, move in this place, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Lord, wala kaming ibang dinadalangin, Panginoon. Wala kaming ibang dinudulog, Panginoon. Kundi ikaw lamang sa buhay namin dahil ikaw ay sapat na at higit pa, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya maraming salamat, Lord. And we are very excited, Panginoon. Lord,
We are very excited, Panginoon, sa piling mo, Panginoon. Kaya, Lord, have your way in us, oh God. Your will be done in our lives, Panginoon. So we bring you back all the glory, honor, and praise. In Jesus' mighty name we pray. Everybody shout, Amen! Amen! Hallelujah! God bless po sa bawat isa. Afternoon. Magandang hapon po sa ating lahat. Napakasarap talaga magpuri sa Panginoon, no? Amen po ba? Sige nga po, isang malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. Praise God. Pwede ba yung sabihin natin sa katabi natin, masaya ako makita ka. Amen. Long time no see, brothers, sisters. It's a joy to see everyone here in the house of the Lord. Kamusta po? Nag-enjoy naman, praise God. Kamusta pong buhay-buhay? Marami po bang challenges? Kaya pa? Amen. Pagkasama si Lord, kaya po natin lagi. Alright, so ngayon po, nasa mid of the year na po tayo, July. So ilang panahon na lang, lalabas na po si Jose Marichan. Kilala niyo po ba yun? Malapit na mag-bare months. Talaga pong sabi nga po nila, malapit na talagang bumalik si Lord at sana po, ito yung prayer po namin na lahat po tayo matagpuan ni Lord na pagbabalik niya, lahat tayo sama-sama sumasamba sa Kanya. Amen po ba? Amen po. Sige po. So ngayon po is first Sunday of the month. We usually celebrate the communion service kung saan po ginugunita po natin 2,000 years ago na minsan may nagmahal sa atin at binigay niya ang kanyang buhay para sa ating lahat. Sinakripisyo niya ang kanyang buhay, pinako sa krus, namatay, pero after 3 days, nabuhay na muli. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At yun po, minsan niya lang gagawin. At ang kailangan lang po natin gawin, pagsisihan natin mga kasalanan at manampalataya po sa Kanya. Di ba po, sabi nga po ng Bible, ano yung sabi sa John 3:16? For God so loved the world, tayo yun. Mahal tayo ni Lord lahat. Kaya gusto po ni Lord tayo po talaga yung maligtas at pumunta po sa Kanyang kaharian. Unfortunately nga lang po, hindi po lahat ng tao, yun po yung response. Pero ako naniniwala ako lahat tayo narito, ang gusto po talaga natin, maglingkod sa ating Panginoong Jesus. Amen po ba? So ngayon po, isa po niyang commandment po na alalahanin po yung Kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo. Na kung saan po ito yung, we celebrate po yung communion na nagsisimbolo ng katawan at dugo ng ating Panginoong Jesus po. Ginagawa po natin to bilang paggalang at pagrespeto po na minsan namatay po siya sa atin para tayo ay mabuhay at maligtas. Pero bago po natin itong gagawin, meron din pong warning si Apostol Pablo na kung saan po, before po daw natin itong gawin, dapat po may reverence o may banal na takot na hindi lang nag-participate tayo, yun na yun. Kasi po, yung ginawa po ng ating Panginoong Jesus, hindi po basta-basta. Hindi po cheap yung pagkakabili po sa atin. Dugo at buhay po ng ating Panginoong Jesus para tayo ay maligtas. At sana po sa mga simpleng gratitude at pagrespeto po, ito po yung pwede nating ma-express sa ating Panginoon kung how grateful we are. At kasama na rin po dito, yung pagiging grateful, pagsusuri po natin mga sarili kung kamusta tayo? Kamusta yung nakaraang linggo mo? Ilang mga wrong choices ba yung nagawa natin? Ilang mga kasalanan, yung mga naisip o nasabi natin? Kapatid, kung may nakikita tayong mga kakulangan o kahinaan o kamalian na nagawa tayo, lagi natin tatandaan, mahal tayo ng Diyos. At gusto niya na patuloy lang tayo lumalapit at magtitiwala sa Kanya. Sabi po sa 1 Corinthians, chapter 11, verse 27 to 30, ito po yung paalala ni Apostol Pablo bago po nating mag-participate. So then, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning.
against the body and blood of the Lord. Verse 28, everyone ought to examine themselves before they eat of the bread and drink from the cup. For those who eat and drink without discerning the body of Christ, eat and drink judgment on themselves. And last verse, that is why many among you are weak and sick, and a number of you have fallen asleep. So dito po, in-emphasize ni Apostle Pablo, we should not do it in a worthy manner. Because if we do it in a worthy manner, we are guilty of sin. Bagkus, ang sabi niya po, we should examine ourselves. So, sabihin lang natin, Lord, mahal kita. Pero nakagawa ako ng kasalanan eh. Patawad po. At tulungan niyo po na patuloy po ako na magpalinis sa iyo, magpasuri. Yun naman po ang importante sa atin na magpakatotoo po tayo sa harapan ng Diyos kasi yun ang gusto po niya sa atin. Na every time po tayo nagpo-fall, kapit pa rin kay Lord. Pero syempre, ang goal po talaga natin, tuluyan na mawala sa kasalanan. Pero kung hanggang ngayon po, medyo may challenges pa rin po tayo, huwag tayong mag-alala. Mahal po tayo ng Diyos. Sige po, so habang nagpapasuri tayo ng ating saloobin sa ating Panginoong Yesus po, sabayan po natin ang ating worship teams sa pananambahan po sa Panginoon. I was a wretch. I remember who I was. I was lost. I was blind. I was running out of time. Sin separated. The breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your side. So you made a way across the great divide. Left behind heaven's throne to build it here inside. There at the cross, you paid a debt I owe. Broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Thank you, Lord. Hawakan po natin ang mga elemento na nagsisimbolo ng katawan ng ating Panginoong Yesus. 1 Corinthians chapter 11, verse 23 to 26 says, For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. Let's all partake. Thank you, Lord. In the same way, after supper, he took the cup saying,
This cup is the new covenant in my blood. Do this, for whenever you drink it, in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Let's all partake. Lord, salamat. Una po sa lahat, salamat sa iyong pag-ibig, pagmamahal, at kaligtasan na ibinigay niyo po sa bawat isa po sa amin. Tunay nga po na napakabuti niyo po sa amin, O Lord. Dalangin namin, Lord, ikaw lang po ang patuloy na maitaas, at ikaw po ang patuloy na maging Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay, Panginoong Jesus. Ito po ay aming dalangin through your name, our Lord Jesus Christ. Amen. And praise God po. So, before we continue po para doon sa ating topic for this afternoon, konting announcement lang po para po sa update lang ng Seed of Blessing. Seed of Blessing, ito po yung ating church fundraising para makatulong sa iba't ibang project po ng church. At ang nakakatawa po, may 41 people na tayo po mga nag-commit na for the pledge. At around 541,000, take note po, ito walang presyo. Ano ba kung ano man yung nilalagay sa inyo ni Lord, sa puso nyo, kung magkano po ibigay. Halimbawa po, kung kaya, estudyante po kayo, kaya nyo po 100, 500, at kung may trabaho naman, 1,000, 5,000. At kung may negosyo naman po kayo, nasa sa inyo na po yan kung hanggang saan yung kalooban ni Lord na leading po sa atin. Ang nakakatuwa po, doon sa 41 po, pag-pledge po sila ng 541,000, no? Parang, ano lang po 500,000 yung difference. I mean, yung ratio and proportion. Anyway, ang good thing po, nasa 216,000 na po yung collected amount. Sige nga po, isang malakas na palakpak po para sa ating, para kay Lord po. Ayun po, so sa mga patuloy po nagsusuporta, tumutulong po para sa ating church, pagpalain po kayo ni Lord. Ito naman po, lahat po yan, meron po tayong documentation at audit and computation in case you have any question. Pero salamat po sa buhay niyo po at ang sabi nga po ng Bible, ang Diyos na po ang magpapala po sa mga tapat na naglilingkod po sa Kanya. Then next naman po, para sa CLDP, so quick announcement lang din po, start na po ang enrollment. So especially daw sa mga gusto pong maging worker ng church, which is ito yung magiging topic natin later po. So may mga ilang requirement. So yung details na lang po ay kindly approach na lang po yung booth natin doon sa labas para if you have any question or clarification, at least ma-assist po kayo ng ating mga CLDP officers. Alright? Sige po. So we'll start na po doon sa sermon po natin. Pero before we proceed on sermon, gusto ko lang din po paalala na talagang malapit na si Lord na bumalik. Ayoko pong manakot po, pero kailangan natin minsan talaga real talk eh. Real talk in a way, yung topic po kasi last Wednesday, tinanong po ng mga alagad, Lord, kailan ba mangyayari yung sinasabi niyo pagguhod ng templo at yung end times, o yung pagbabalik niyo at ang end times. So sinagot yun ng ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ng hindi date, by sign. Sabi ng ating Panginoon, pagdating ng araw, there will be wars and rumors of wars. There will be famine, earthquake, at iba-ibang mga dilubyo pa at nakakatakot nga po, persecution sa Christians. At lahat ng mga sign na yun po, na binanggit ng ating Panginoong Jesus, nangyayari na, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang part ng mundo. At ang pinaka-aral nga po daw sa Matthew chapter 24 hanggang 25, yes, dapat lang na maging handa tayo doon sa pagbabalik ng ating Panginoon at sa end time. Pero ang pinaka-importante, ano yung dapat isinasa buhay natin while waiting? Are we still faithful? Sorry po, may piyak. Ayun. Masyado na kayong serious. Isang palakpak po para kay Lord. Ayun. Ang paalala sa atin po ni Lord, malapit na po siyang bumalik at hindi rin po talaga kaila sa inyo na even science nagsasabi talaga, yung end of the world talaga, anytime pwede yung Earth mahigop ng ibang mga planets pa. Kumaga, bottom line, hindi po stable po ang panahon natin ngayon. Talaga ang tanging makakapitan lang natin si Lord.
hindi po trabaho, hindi negosyo, o hindi sino pa man. Yes, makakatulong sila, pero ang bottom line na makakatulong lang po talaga sa atin, si Lord. Kaya nga po, ang nakakatuwa po, kahit sa panahon ng ating Panginoong Hesus po, patuloy po yung paghahayo, pagbabahagi ng Word of God. Especially yung good news, na ang tao po makasalanan, pupunta ng impyerno, pero mahal tayo ng Diyos. At gusto po ng Diyos na magbalik loob ang tao. Yun lang naman po yun eh. Kung ano yung tinuro po ng mga unang panahon, yun din naman po ang tinuturo ngayon. Pero ang importante, kailangan po maipamuhay natin yung mga katuruan na yun. Kasi kung hindi po, ano na lang po mangyayari po sa mga kakilala at kamag-anak natin. Ako po, I'm very blessed nung last June 12, yung Grand Hayo. Hundreds po yung sa atin ang umattend at nagsuporta. Kasi po talaga nakaka-bless na makapamigay ng tracts at kung may oras pa nga, makapagbahagi tayo ng love ni Lord sa mga tao. Kasi ito pong maganda po sa church natin, we are here para hindi makipagdebate, makipag-away. Amen po ba? We are here to share the love of God, the good news. At yung tao, gusto po natin mailapit po sa Diyos. Kasi ito yung kailangan po ng tao, si Lord. Pero minsan po, especially yung ministry po natin, yung outreach department, hindi po kaya ng iilang tao lang. Noong June 12, hundreds. Pero to be honest po, hindi kaya ng daily hundreds. Actually, nagpaplano nga po ang mga leaders na magkaroon tayo ng daily hayo. Palagay niyo po, ilan po ba tayo dito? Around 200 or higit pa? Ilan kaya dito ang makakapag-commit na makakasama everyday sa paghahayo, pag-share ng love ni Lord sa ibang tao? O how about weekly? Ilan kaya dito? Or monthly? Ikaw, Brad, sis, ano yung kaya mong i-commit? Kasi ang pinaka-nakakatakot na i-commit, yung walang commitment. Walang label. Oh. Kailangan may commitment, especially kay Lord. Kasi si Lord committed sa atin eh. Hindi nagbibiro si Lord. Committed siya na mailigtas tayo. Committed siya na i-bless tayo ni Lord. But ang tanong, how about us? Kaya nga, itong tanong na to, gaano kaya karami dito ang pwedeng humayo? Ang tanong, sino-sino kaya yan? Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, sama ka? O basta may pagkain. Amen. Noong June 12, alam niyo po, we are blessed, ang daming pagkain, nag-uumapaw, at ang sasarap. At salamat po sa buhay ng mga nag-sponsor at mga nag-share ng kanilang mga blessing. Ano po yan, nagagalak si Lord every time na may kasayahan tayo, lalo na po sa gawain ni Lord. At nawa, patuloy natin yung gagawin. Pero, Pastor, masasaya na yung mga taong yan, bakit pa natin pupuntahan? Kasi, sa totoo lang po, mukhang masaya yung picture, pero natanong niyo po kaya itong pamilya na to, save na kaya yan? Huwag naman po sana, kung judgment day na bukas, itong kayang pamilya na yan, nireceive na kaya nila si Lord bilang kanilang Lord and Savior, ang ating Panginoong Jesus? Kasi yun yung tanong eh, mukhang masaya, pero ang tanong, pagdating ng judgment day kaya, pupunta rin kaya sila ng langit? O di kaya, how about your best friend? Maaring sabi mo, oy, itong best friend ko, we are more than 5 years na. But the question is, when is the last time you shared the gospel, the good news, to your best friend, or even to your families? Kasi minsan, mga kapatid, pinagpe-pray natin, Lord, sana magamit mo ako, pero every time na tinatawag tayo ni Lord, medyo busy tayo. Kasi sa totoo lang po, kanina di ba parang ang sasaya. Pero how about ang gusto ni Lord, kamustahin naman natin ang ating parents, ang ating grandparents, ang mga lolo, lola natin na alam natin, malapit na silang kuhanin ni Lord, pero hindi rin natin sure kung pupunta sila sa langit. Kasi mukhang hindi pa nila tinatanggap si Jesus Christ bilang Lord and Savior ng buhay nila. I hope and pray, especially mga lolo-lola natin, patuloy natin silang mahalin, yakapin. Hindi man po kailangan sakripisyo everyday. Paminsan-minsan, simpleng kamusta lang, simpleng yakap. Hola, lo, kamusta na? Alam nyo, napakasaya yun, napakasarap. Alam nyo bakit natin yung gagawin?
Sabi mo sa katabi mo, tatanda ka rin. Tatanda rin po tayo lahat. Isipin niyo kung kayo na yung matanda, walang pumapansin sa inyo, walang kumakausap sa inyo. Scary yun, Brad, sis, I assure you. Kaya ngayon pa lang po, magtanim na po tayo ng mga kabutihan. Kasi ako naniniwala, every time may tinatanim po tayong kabutihan sa kapwa, ang magbabalik niyan si Lord eh. Amen po ba? Hindi man nila ma-appreciate ng ibang tao, si Lord na-appreciate yung every time may ginagawa tayong kabutihan. Kasi minsan, akala natin yung mga, lalo na yung mga kalalakihan, at may itsura, at mga may mga problema rin eh. Ito nga yung pinag-usapan namin sa men's, na ang lalaki, isa sa may pinakamagaling magtago ng problema. Kasi minsan, marami napapangiting kalalakihan. Minsan mga babae, pag nag-usap-usap na sila ng mga kumare, di ba? Uy, sis, alam mo ba, ito yung problema ko. Yung mga lalaki, may narinig ka na ba na pre, alam mo ba, itong problema ko. Parang pangit, hindi ko kaya, sorry. Ayun. Anyway, kailangan po tayo ng ating mga kaibigan. Bottom line, kailangan po tayo ng mga kaibigan. Simpleng encouragement, simpleng word of God, simpleng prayer. Ito pa, napansin ko, ito napatunayan ko. Every time po nagjo-joyride ako papuntang church at nagsashare ako ng gospel, minsan tumatanggi sila sa gospel, pero pag inoperang ko ng prayer, tuwan-tuwa sila. At nakikita ko po maraming nagbablog. Every time pinagpe-pray niyo yung isang driver, they are very happy. Alam niyo bakit? Kasi maraming mga problema. Yung masabi mo na ipag-pray mo yung isang tao, at least naramdaman niya na, uy, may concern pala sa akin. At hindi lang yun. Dahil na pag-pray nyo, ibe-bless sila ni Lord. Ibe-bless sila ni Lord. God honors the prayer of righteous person or righteous people. Kaya wag natin tipirin yung pagpe-pray natin sa mga ibang tao. Kasi very important po yan. So, going back to the question, ito minsan natanong na rin po ng ating Panginoon Diyos sa panahon po ni Joshua. Sabi po dito sa Isaiah chapter 6 verse 8, whom shall I send and who will go for us? Sabi daw ng ating Panginoong Diyos, sinong ipapadala ko? Sino ang magre-represent sa atin? Who will go for us? So ito yung, ano ba yung naging response po dito ni Isaiah? Pero bago natin pag-aaralan yung response ni Isaiah, ikaw kapatid, kamusta? Pag tinawag ba tayo ni Lord, mag-ministry ka na, tagal mo na sa church, 3 months ka na sa church, siguro attend ka na dyan sa mga sa worship or sa discipleship, sa Sunday school. Kasi marami ka naman talent. Ang nakakalungkot po minsan, ito yung mga excuses natin. Lord, I'm too busy. Lord, I am not ready. Lord, I'm not gifted enough. Lord, maybe next year. What if ang judgment day is tomorrow na? What if hindi mo pa na-sharean yung mga best friend mo? Ang judgment day next week na. Hindi ko po ito siyasabi o ginagawa. Ito ang pinakaayaw ng mga pastors and preacher. Yung manakot o mag-guilt trip. It will never be. Who am us? Gawin yun. Pero, in real talk, kapatid, minsan kailangan natin ng minsan konting batok o paalala. Amen po ba? Na, kapatid, medyo naliligo ka na, nalilis ka na kay Lord. Si Lord laging hila ng hila sa'yo sa church, pero ikaw layo ka ng layo. And I hope and pray na patuloy tayong pasakop kay Lord. Kasi minsan, baka marami tayong nagagalak tayo minsan o minsan happy tayo sa church, pero deep inside may mga tanong sa puso natin na hindi nating masagot. Kagaya po nito. What could God do through your life if you become fully available to Him? Palagay mo, ano yung kaya mong maitulong sa church kung talagang magpupuli commit ka sa loob ng church? O not necessary sa church, sa ministry. Lagi po natin tatandaan po ang ministry, hindi lang po sa loob ng church. Unang-unang ministry natin, alam niyo kung saan? Ang ministry po natin, walang iba, kundi sa buhay natin sarili.
You and our God. Kasi baka mamaya, you are too busy sa church, but you have no time para kay God. How is your devotion time? How is your prayer life, kapatid? How is your Bible reading, kapatid? Again, hindi ko kayo kilala. Hindi ko alam ang takbo ng buhay nyo. Pero ito, piyapasabi sa inyo ni Lord, anak, miss na kita. Usap tayo. Napakasarap po na magpuri sa Panginoon at mangusap, especially pag nagbabasa tayo ng Bible. Kasi yun ang gusto ni Lord, na kasama niya tayo. Minsan kasi we have a lot of priorities, pero minsan nakalimutan natin yung pinaka-priority ng buhay natin. Hindi natin nabibigyan ng time, si Lord. Next, what ministry is waiting because you have not yet said yes? I believe all of us, maraming talent. To be honest, ang COG, Church of God, Imus, Lancaster, and lahat ng churches ng Church of God nangangailangan ng marami pang worker. Alam niyo bakit? Kasi marami pa pong mga kaluluwa na gusto nating mailapit kay Lord. Alam niyo kung sino yung mga kaluluwa na yon? Isa na doon yung mga kapamilya niyo. Kasi ayaw po namin, kasi ang gusto po namin, lahat po tayo masave. Parable of the lost sheep. Di ba? Remember? One lost sheep, hinanap ka agad yan ng shepherd, si Lord Jesus. At ganun din po ang mga heart ng mga pastor. Hanapin tayo, yung mga nawawalan tupa, ipag-pray, palakasin. At hindi lang po, kung tayo 100 dito o 200, so be it 200, sana tayo pumunta ng langit. Pero, ito ang malaking pero. Papayag ba tayo yung pamilya natin, hindi natin kasama? Papayag ba tayo yung mga kaibigan natin, kasama natin sa trabaho, hindi natin kasama sa langit? Kasi ito yung mga bagay na kailangan ding ipag-pray natin. Oo nga, Pastor, minsan nakakalimutan kong invite yung kapatid ko, yung magulang ko, yung mga kaibigan ko. Again, I know you and the Lord already have dealings with that. At nawa, mapulpil natin kung ano man yung commitment. Ito nga lang gusto kong paalam sa inyo kung gaano kayo kamahal ni Lord tsaka yung pamilya nyo. Gusto kong patunayan sa inyo na mahal kayo ni Lord at ang pamilya nyo, unang-una sa lahat, ang unang proof, nandito kayo. Nandito kayo dahil mahal kayo ni Lord at gusto kayong i-bless ni Lord. Tayong lahat. At yung blessing na yun, mag-umapaw sa inyo. At yung blessing na yun, ma-share nyo sa pamilya, sa mga kaibigan, at sa lahat ng mga nangangailangan. Amen po ba? Nakuha niyo po, ang Diyos po ang source ng kabutihan. At ito yung gusto niyang ibigay sa ating lahat. At yung kabutihan yun dapat nag-uumapaw at naibabahagi po sa maraming tao. At unang beneficiary po niyan, walang iba, our loved ones, our family. And I hope and pray, patuloy lang tayo magtiwala sa Diyos. Kung tingin nyo, si Pastor Gertz, hindi naman niya mayaman, hindi naman ako matutulungan. Yes, hindi ko kayo kayang tulungan lahat. Maipagpe-pray ko kayo lahat. Pero ang tanging makakatulong talaga sa atin, alam nyo kung sino? Si Lord. Kasi ako, ilang beses na ako natulungan ni Lord. Mamaya, I'll share my testimony just to give you some glimpse lang. Dati po akong drug user, drug addict. Every day, 7 times a week. 30 to 31 days a month. At kanina, nagkamali ako, 150 something, sabi ko. 365 days a year. Nakuha niyo po, isang taong dating durugista, umaga, tanghali, hapon, ngayon nagpe-preach na. Di ba? Isang palakpak po para kay Lord. Napakabuti po ng Diyos. Nakulong na rin po ako. At ilang years po ako naging ganoon. Never po ako napunta po sa rehabilitation. Milagro po talaga ni Lord ang ginawa po doon pangyayari. At ang nakakatuwa po, ito high school dropout po ako. Anyway, sige po, share ko pa po yung mga pagkilos ni Lord sa buhay ko po. Balik po muna tayo kay Isaiah. So, sino ba si Isaiah? Si Isaiah po, isa siya sa major prophet po ng Old Testament. So, some of his profile, yung name niya daw po from a Hebrew word that means the Lord saves. Yung family background, anak daw po siya ni Amos. Sino nakakilala kay Amos? Opo, siya po yung may-ari ng pares dyan sa may patindig.
Biro lang po yun. And he was likely from a noble or royal family and well-educated. Time of ministry around 740 BC. So, before daw po ipanganak pa ang Messiah, sino po yung Messiah? Jesus Christ. Na-prophesy na po ni Prophet Isaiah yung pagdating niya po. At ang nakakatawa po, at the age of around 20 to 30 daw po, nung tinawag siya maging prophet. So, meaning, kahit nasa 20s ka lang, pwede ka palang gamitin ni Lord. Ako nga, even David, di ba po? Sabi nga, teenager pa lang si David, ginamit na ni Lord. Ang pinaka-importante po, puso. So si Isaiah, siya po yung nangangaral at nagbibigay po ng mensahe po sa bansang Israel. At ang pinaka-mission niya nga po, to call God's people to repentance, warn of coming judgment, encourage the faithful remnant, and reveal God's plan of salvation through the Messiah. So every time nagkakamali ang Israel, si Prophet Isaiah ang patuloy na nagre-remind sa kanila, mga kapatid, medyo nalilis tayo, nakakalimut tayo kay Lord, balik muna tayo kay Lord. At sa totoo lang po, maraming Bible scholar, yung nagsimula po siya maging prophet, marami siyang kaibigan. Pero later time daw po, alam niyo po yung bagong pastor at bagong mga leader, maraming mga kaibigan, pero pag nagiging faithful ka na kay Lord at ayaw mong makompromise at yung integrity kailangan tumaas, doon na yung kumukonti na yung mga kaibigan. At yan po, ganyan po nangyari kay Isaiah. Pag every time he rebuked some people, people don't like it, and so be it. Importante yung nagawa niya, yung pinapagawa ni Lord sa kanya. At mga kapatid, ito po yung pagkakatawag sa atin. To be honest, yung una may nag-share sa akin ng gospel, ang comfortable. Pero later time, I realized, maganda naman share niya sa akin eh. Pag-ibig ng Diyos. Bakit ko ba siya inaaway? Sinabihan ko pa nga, ang dami ko pang inisip, wala siyang bisyo, wala siyang ganito. Hanggang pinirealize sa akin ni Lord, yung tao, nag-i-invite lang naman mag-church. Amen po ba? So, tayo pa basta genuinely lang natin gawin po yan, sa kalooban ni Lord, I assure you, maganda po ang bunga. Maganda po ang bunga. So, ang title po ng pag-aaralan natin this afternoon po, The God Who Calls. But before we continue po, let's come before the Lord po in prayer. Father God, thank you. Thank you for this day. Thank you for your presence. Kayo po nangako, 2 or 3 gather in your name. You're in our midst, O Lord. Lord, salamat po sa iyong pag-ibig, pagmamahal, na patuloy niyo pong pinadarama sa amin, lalo na po kaninang pananambahan, oras ng pananambahan. Dalangin din po namin sa oras ng aming pag-aaral ng iyong mga salita, Lord. Patuloy po namin tanggapin ang iyong pagpapala, Lord. Kung meron mang pagtutuwid, Lord, i-open niyo po ang aming puso, ang aming isip, na patuloy po magpa-submit sa iyo at magpa-surrender, sumunod sa iyong kalooban. Lord, mahal ka namin. Ikaw po ang aming pag-asa. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God po. So sa may mga dalang Bible, we can open our Bible po sa book of Isaiah, chapter 6. We will read po verse 1 hanggang verse 2. Pero sa mga wala pong dalang Bible, we can use the projector po. Sabi po dito sa verse 1, I will read it in English and IB version. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord, high and exalted, seated on a throne, and the train of his robe filled the temple. Above him were seraphim, each with 6 wings. With 2 wings they covered their faces, with 2 they covered their feet, and with 2 they were flying. Wow. So, nagkaroon daw po ng vision si Prophet Isaiah. Actually, hindi pa siya prophet. Na minsan daw, nagpunta siya sa temple, biglang napunta siya sa presensya ng Diyos. So, ito pa, mahirap po talaga illustrate yun, pero I tried na kung ano man yung nakita niya po, na trono ng Diyos at may mga anghel. Take note pa, yung mga anghel, seraphim. 6 wings ang kanilang mga pakpak po. At nakita po ni Daniel sa kanyang vision. Take note po, hindi po ito literal, vision. Na ang presensya po ng Diyos. Wow, amazing. At bukod po sa nakita niya, may narinig pa po siya nag-aawitan. Yung parang kanina lang, habang nag-worship, praise and worship po tayo.
Sabi po dito sa verse 3, and they were calling to one another, yung mga angels, Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory. Wow. So dito pa lang, makikita natin, talagang hanggang langit, may praise and worship. At doon po pinapakita yung kabanalan o kaluwalhatian po ng ating Panginoong Diyos po. At pagdating po sa verse 4, sabi po dito, at the sound of their voices, the doorposts and the threshold shook, and the temple was filled with smoke. So dahil sa kanilang tugtugan sa kantahan, nayanig daw po yung lugar na yon at may lumabas pa pong usok. So kapansin-pansin po na kakaiba po yung experience po ni Prophet Isaiah. At dito po makikita natin, every time the Lord is calling us, ang una niya pong pinapakita o ginagamit po, vision. So ito po yung first point po natin this afternoon po, na we should catch the vision of the Holy God. Kasi we should know first who is our master, our leader. Sino ba yung paglilingkuran natin? Ako po, minsan po naging senior IT manager ng isang corporate company. At isa ko pong mga interview question, tinatanong ko daw sa aplikante, alam mo ba yung pinapasok mo? Kasi BPO po kami. Are you aware na we are 24/7, natatawagan namin, pag kailangan ng assistance, pwede ka namin tawagan anytime, especially sa IT. So, before po tayo papasok, dapat po kilala natin yung ating pagsisilbihan. Same thing sa trabaho, even sa church, kung ano yung kultura ng church. Kasi baka mamaya, ang gusto mo pala hymnal, ayaw mo kasi minsan may nagsabi sa akin, Pastor, ang ganda po ng worship nyo, kaso parang medyo naiingayan ako. Okay, we respect you po. Pero, yun nga, ang kinote ko naman yun sa Bible talaga, remember, sabi po kay Jesus, patahimikin mo yung mga tao kasi maingay. Ang sagot po ni Jesus sa kanila, pag pinatahimik ko yan, even the stone here, patuloy na magpupuri sa Diyos. Diba? We cannot limit yung pagpupuri sa ating Panginoon Diyos po. We respect other perspective. Pero kung hindi po nila, yung masayang kagaya ni King David na all out kay Lord, we respect naman po. Pero we will continue kung ano po yung culture ng church po natin na nasa Bible naman po. So dito po, nakita po ni Isaiah kung sino ang Diyos, ang kanyang boss na piglilingkuran. Unang nakita niya po, the God he is serving is high and exalted. Seated on the throne, surrounded by seraphim, hindi lang basta-basta angels, kundi mga seraphim, worship as holy, filling the temple with His glory. Wow. So nakita ni Isaiah na ang Diyos po ay sovereign, makapangyarihan. At ang supporting verse nga po dito sa Psalms 103 verse 19, the Lord established His throne in heaven and His kingdom rules over all. Kaya po natin to kailangan emphasize kasi sa panahon po ngayon, minsan nawawala na yung reverence sa Diyos. Alam niyo po yung reverence? Yung reverence po, ito yung respeto at banal na takot sa Diyos. Ako po, sa totoo lang, minsan mayroong yung napapalabas sa TV, ang tawag nila kay Lord, Kuya o Big Bro. Ako po, wala akong problema doon, as long andon yung reverence. Pero kung ang gagawin natin, Kuya, ito yung kailangan ko, parang genie, doon na po nagkakaroon ng problema. So I hope and pray, mga kapatid, kagaya ng mga sindaunang mga people of God, talaga pag pag-usapan si Lord yan. One good example po, as I mentioned nga po, sa dati ko pong corporate world, every time dadalo po ang presidente o CEO ng kumpanya sa building namin, pinaghahanda ang maigi. At lahat kami excited. At kahit ako po mismo, gusto ko magpa-picture sa kanya. Kasi alam niya po bakit? Yung mataas na posisyon sa kumpanya, may time para i-meet kayo. Di ba? It is an honor. Kung ito nga po nagagawa natin sa tao, what more pa po kay Lord? So I hope and pray, mga kapatid, yung reverence natin kay Lord, wag na wag mawawala. Pangalawa po, nakita ni Isaiah, God is exalted.
At ang supporting verse nga po dito, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. Ang Diyos po, ang kataas-taasan, kagalang-galang, at siya po ang pinakamakapangyarihan. Hindi po siya basta-basta. Minsan po, yung isa sa pinaka-big boss namin, medyo naging malapit sa akin. Ngayon, akala ko minsan, yung mga biruan, okay lang sa kanya. Hanggang minsan, nasobrahan ako ng biro, I stand corrected. Na alam niya po yun, minsan ganun tayo, di ba? Pag may mga tao sa atin, nakipagbiruan tayo, minsan pag sumobra na, papakita din natin, respeto, dapat huwag mawawala. So same thing with God, huwag na huwag mawawala po ang respeto natin sa Kanya. At panghuli nga po dito, God is holy, banal, perpekto. Actually, mas higit pa siya sa perpekto. Kung may higit pa doon sa perpekto, yan na yung holy. Kasi nga po, pag sinabing holy, pag pinag-aralan po natin, ito yung kakaiba. Actually, we cannot compare God to anything kasi siya yung creator eh. And all of things are created being. Kuha po natin. Kaya nga po siya yung most holy. Talagang kataas-taasan. At sinabi nga po dito sa 1 Peter 1:6, be holy because I am holy. At ang gusto rin po ni Lord, maging holy rin tayo. Separated. Separated sa mundong ito. At kasama ng ating Panginoon Diyos. So yung vision na na-capture po ni Isaiah about kay God, God is sovereign, He is exalted, and He is holy. Every time po na magmi-ministry tayo, kapatid, lagi po natin tatandaan, hindi nagsisimula po ang calling natin sa galing natin o sa skill natin. Nagsisimula po yan sa tamang pagkilala sa Diyos. Ako po, yung simula po kung nag-serve kay Lord, ang una ko pong, to be honest po, just to share lang din po some context, hindi po ako naging Christian dahil ang galing magsalta ng preacher o ng pastor. Mas lalong hindi ako naging Christian dahil maganda yung church. Actually, sabi ko nga, yung unang dalo ko po sa church dati, sanay na naman ako dyan sa dati kong church. Kamay-kamayan, plastik-plastikan, okay lang yan. Sige, attend ako ng church. To be honest, ilang months, ganun po. Pupunta ako ng church kasi nga, pag sabi kasi nung nagyaya sa akin, may pagkain daw kami. During that time, nililibre niya ako every time na end ng worship service ng merienda. Attend ako ng attend. Pero alam nyo, mga kapatid, dumating yung time, merong doong guest speaker, I believe yung senior pastor, ang sabi niya sa preaching, alam mo, kaibigan, kapatid, ano man ang sitwasyon mo sa buhay, lagi mong tatandaan, may nagmamahal sa'yo. Yung tatay natin sa langit, mahal na mahal ka ng tatay natin sa langit. Sige nga po, isang malakas na palakpak po para kay Lord. Ewan ko ba yung araw na yung kinilibutan ako? Napaiyak ako. Sabi ko, Lord, high school dropout ako during that time. Drug addict ako during that time. At talagang ang gulo-gulo ng buhay ko, kaya ako nasa Laguna, kailangan magtago from Cavite. Pero yung naibahagi, yung pag-ibig ng Diyos, doon yung time na sabi ko, Lord, wala na nga akong pupuntahan eh. Ikaw na bahala sa buhay ko. And that's that day, I surrender my life. Sabi ko, Lord, ikaw na bahala sa buhay ko. Ikaw na magmaniobra. To be honest po, hindi yung mga click na naging okay kaagad ako. Unti-unti po, from one glory to another glory, niloob ni Lord, makabalik ako sa college. Pero hindi ko natapos. Take note po, nakapag-college ako, engineering. 5-year course, hanggang 4 years lang po ako. Dahil kakulangan na rin po ng finances during that time. But ang good thing, patuloy pa rin ako nagtiwala kay Lord hanggang dumating, napasok ako sa corporate. Alam niyo pa ang nakatulong sa akin sa corporate kung sino? Ito nga kakaiba. Pastor. Kasi yung pastor, siya yung corporate pastor nung somewhere in Makati. At ang nakakatawa, biniraso niya talaga na maipasok ako doon. And the rest is history. Hanggang na-promote ako na maging programmer, software engineer, at yung pinakahuli nga, naging IT manager na pinadala pa sa abroad. Sige nga po, isang malakas na palakpak po para kay Lord. So itong mga kwento na to, we're not telling theory.
or mga karunungan lang po. No, sawa na rin po ako dyan. What we continually share, the love of God, na totoong may Diyos, may totoong nagmamahal sa iyo, kapatid. At ang kailangan lang, totoong response. And ito yung tulong-tulong nawa tayo na mag-response kay Lord dahil mahal niya tayo. Next po, sumunod na verse 5. Sabi po ni Isaiah, nung nakita niya yung glory ni Lord, "Woe to me," I cried. "I am ruined, for I am a man of unclean lips, and I live among people of unclean lips, and my eyes have seen the King, the Lord Almighty." So nakita po ni Isaiah kung gaano kabanal, kabuti ang Diyos. At nakita niya rin yung sarili niya kung gaano siya maruming labi. At sabi niya, ako'y naninirahan sa bayan na may maruming labi. Siya sabi niya lang na sila'y makasalanan, which is lahat naman tayo makasalanan. At ang nakakatuwa kay Isaiah, andon yung pagiging, alam niyo po ang pinaka-sikreto po ng maraming nagbabalik loob kay Lord? Pagpapakumbaba. Pagpapakumbaba. Remember yung sa krus ng Kalbaryo? Yung isang kriminal, dalawang kriminal yun eh. Yung isa, kung totoo ang Kristo, kung totoo ang Masaya, iligtas mo ang iyong sarili, iligtas mo rin kami. Pero the other criminal ang sabi, tumahimik ka, kaya tayo napako sa krus, dahil tayo makasalanan. Si Jesus walang kasalanan. See the difference? Yung humility niya? At ang sabi niya kay Jesus, Jesus, alalahanin mo ko sa iyong kaharian. Jesus. Alalahanin mo ko sa iyong paroroonan. Sino nakakaalam yung kwento na yon? Sa mga hindi nakakaalam ng kwento na yon, alam nyo ang sagot sa kanila ni Jesus? Simpleng panalangin. Ang sagot sa kanya ni Jesus, ngayon din, sasama kita sa paraiso. Isang pusong mapagkumbaba. Isang pusong nagtitiwala. Pinapasok siya ni Lord sa kanyang kaharian. At nawa, ito yung patuloy nating ilagay sa puso natin na aminin natin sa sarili natin na tayo makasalanan. At kailangan natin ng tagapagligtas. At ang nakakatawa, yung ginawa to ni Isaiah, sabi dito sa verse 6, "Then one of the seraphim flew to me with live coal in his hand, which he had taken with tongs from the altar." Diretso po natin sa verse 7. He touched my mouth and said, "See, this has touched your lips. Your guilt is taken away and your sins atoned for." Dahil sa pag-amin niya siya'y makasalanan, tinugon siya ni Lord. Nagkaroon ng symbolical. Symbolical po yan na hindi po yun ng baga ang nakapagpatawad sa kanya. Siyempre si Lord pa rin. Pero pumunta po doon yung angel at nilagay po yung baga sa kanyang labi. At nagsisimbolo na pinagaling na po o nilinis na po siya ni Lord. At ang nakakatuwa po, naging karapat-dapat po o naging worthy siya sa grasya at biyaya ni Lord. Nakuha po natin, no one is worthy sa harapan ni Lord. Pero kapag andyan na yung grace ni Lord, andun na po yung, dahil sa biyaya niya, we can enter His presence. So nakakatuwa po dito, ang Diyos pa rin po ang gumagawa ng paraan. Pero ang kailangan natin gawin, ano po? We should admit our sins, kagaya ni Isaiah, and accept His cleansing. So dito po, nakita po ni Isaiah yung kabanalan ng Diyos. Kung saan po, ito yung nagbigay ng conviction sa kanya. Na, Lord, naku, ang layo ko sa iyo. Dagat, o higit-higit pa sa dagat ang distance ng kabanalan ng Diyos sa tao. At dito po tinuturo ng Bible, I believe most of us alam to, Romans 3:10, "There is no one righteous, not even one." Kahit matagal na tayong Christian, always remember, kapatid, nagkakasala pa rin tayo at kailangan nating humingi ng tawad. At kung tayo nagkakasala, nawa wag tayong mapagod sa paglapit kay Lord. Amen po ba? And sabi nga ni Pablo, minsan mayroon daw siyang tinik in the flesh na hindi niya matanggal-tanggal. But it makes him humble. Minsan tayo ganon din. Ito mga kasalanan natin, hindi ko po siya sabi na dapat nagkakasala. No, never.
We should never entertain sin. Pero itong mga sin, ito yung kailangan nating isuko kay Lord. At hayaan natin si Lord, kagaya po ng bisyo ko, natanggal. Hindi po yan ura-urada po. I mean, hindi yung 1 week, o tanggal ka agad, no. It took some time. Next po, Isaiah confessed specifically. Dito po pinakita talaga, wala maka-enter sa harapan ng Diyos, kundi po yung pinabanal niya lang, yung may pure heart. Sabi nga po dito sa Psalms chapter 24, verse 3 to 4, who may ascend the mountain of the Lord, who may stand in His holy place. Sino? The one who has clean hands and a pure heart, who does not trust in an idol or swear by a false God. Sa pinapakita dito, ang tanging mga tao lang makaka-stand sa holy place ng Diyos, ito yung may pure heart, pinabanal ng Diyos. So ito yung kailangan po natin na patuloy tayong magpa-purify kay Lord. Lord, nakapanigarilyo na naman ako. Sorry. Third, God provided the cleansing. Di ba? Si Lord po ang gumawa ng paraan para si Isaiah ay malinis. Sa verse 7, with it, He touched my mouth and said, see, this has touched your lips. Your guilt is taken away and your sin atoned for. Wow. Ang Diyos po ang gumagawa ng paraan para tayo ay maligtas. At kailangan din po natin na magtiwala po kay Lord. Next po, to summarize po ito, God's holiness exposed our sin. Isaiah confessed specifically, God provided the cleansing. Always remember, kapatid, bago tayo gamitin ni Lord yung mga gifts natin, gusto muna niya tayong linisin. I-consecrate ang puso natin. O i-purify ang puso natin. Kasi ang mahirap, kapatid, nasa ministry ka na, pero yung puso mo pala, ang layo kay Lord. Mahirap yan. Ang pinakamalupit nga, nandoon ka na sa ministerial o department head, mag-share ng gospel. Hirap na hirap ka. Sorry kung may tatamaan. Pero kung may tatamaan, kaya pa sabi ni Lord, matagal ka ng leader, pero mag-share ng gospel. Gusto ni Lord na i-share mo yung gospel. Hindi natin kailangan kabisado yung 66 books. Ang kailangan lang natin, sabihin, mahal sila ni Lord. Mahal sila ni Lord. At gusto ni Lord na magbalik loob sila kay Lord. At nawa magkaroon tayo ng guts to stand firm. Na kaibigan, kapatid, magtiwala tayo kay Lord. Kung mayroon tayong mga mali, pagsisihan natin yan at magtiwala tayo kay Lord. Dahil minsan, nabuhay si Jesus Christ 2,000 years ago. Binigay ang kanyang buhay, pinako sa krus, namatay. Pero after 3 days, nabuhay na muli upang tayo iligtas. That's the simplest gospel that we can share. John 3:16. Romans 6:23, only one verse, you can share the gospel, the good news. Sige po, isang palakpak pa para kay Lord. Next po, last verse, Isaiah 6:8. Then I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send and who will go for us? Sino ang aking papadala? Dito po, yung nalinis na po si Isaiah, narinig niya na po ang tinig ni Lord. Kanina yung mga angels lang, pero ngayon narinig niya po niya ang tinig ni Lord. So dito po, importansya ng listening to the voice of God. So, always remember mga kapatid, God is still calling. Don't ever think, ay, nung panahon lang po ni Jesus, nung may tinatawag siya mga disciple, no. Until now, kaya ka nga nandito sa church eh. Kasi mahal ka niya. Mahal ka ni Lord. Si Lord ang nagpapadala sa'yo dito. Kung hindi ako yung namasahe at ganito, yes, maaring yes. Pero bottom line niya, naniniwala ako, si Lord pa rin ang gumawa ng paraan para nandito ka at marinig mo na mahal ka niya.
na mahal ka niya at gusto ka niyang mapabuti. Not you, not only you, but together with your loved ones, with your family. Yun ang goal ni Lord, na mapabuti tayo lahat. Sabi nga po dito sa Romans 12:6, we have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. So it's only approved na lahat tayo dito may gifts. Every believer has a gift because we have calling. Next po, God calls bigger than our personal success. Sa totoo lang po, mas higit pa po na mas importante po ang kaharian ng Diyos sa lahat ng bagay. Kaya nga po dito minsan sinabi po sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness. Dito po siya sabi po, pag inuna daw po natin si Lord, actually yung sumunod na verse dito, all of this thing shall be added unto you. So just to give a quick testimony uli po, 10 years ago, ipopromote po ako sa trabaho ko from being senior software engineer to become an IT manager. But before it happened, our pastors and elders on my previous church talked to me. Pinag-pray daw talaga nila at ako daw po yung nasa pinakahuling list at ako daw po yung niloob ni Lord na maipadala to oversee a church or to a pastor at church in one of our local church. So madaling salita po, may pagkakatawag po sa akin sa pagpapastor. So sabi ko, Lord, parang kakaiba tong kwento na to. Kasi ang tagal ko nang pinagpe-pray na ma-promote ako. Tapos biglang sasabay dito sa ministry, magiging church pastor o church overseer ako. Lord, alam ko ito hindi nagkataon. Maaring test lang to eh. Pero Lord, hindi naman ako talaga graduate eh. So susunod ako. Kung hindi ko talaga kailangan maging senior manager, so be it. Alam niyo, nakakatuwa mga kapatid, malinaw. Sinagot ako ni Lord. Anak, yung pagpapastor, sa akin galing yan. I will provide. Yung promotion mo, sa akin galing yan. I will provide. At ang nakakatuwa po, 5 days po ako sa corporate world, 2 days sa ministry, ministerial work, and sa church. For 8 years, dire-diretso po yun. Ang nakakatuwa po, from IT manager, na-promote pa ako maging senior manager. Sa church po namin, from being a pastor, pinadala pa po ako sa US para makaten ng mga conference ng mga pastor. Siya po, isang malakas na palakpak po para kay Lord. So kaya kung po ito sasabi, again, not in me. Dropout ako eh. Sino ba to? Wala po ako. Pero ito yung kaya ni Lord. Basta nandun tayo sa kalooban ni Lord. At ito, ngayong araw na to, ngayong hapon na to, ito yung sinasabi mensahe sa'yo ni Lord. Walang imposible sa Kanya. So anything na pinagpe-pray mo kay Lord, malapit na yan dumating. Kapit lang tayo kay Lord. Next po, we must make space to hear God. And sabi nga po sa John 10:27, my sheep listen to my voice, I know them, and they follow me. Ang mga totoong anak ng ating Panginoong Jesus, totoong tupa po, naririnig po ang tinig ng ating Panginoong Jesus. And they follow Him. We follow our Lord. So to summarize po, yung tatlo, God still calling, God calls is bigger than our personal success, and we must make space to hear God. At sige po. So dito po, dagdag ko lang po, minsan hindi tahimik ang Diyos. Ito po yung reality in life. Akala po natin hindi tayo dinidinig ni Lord. Pero alam niyo kung ano yung totoo? Maingay sa loob ng bahay kaya hindi natin naririnig sa Lord. Ibig sabihin, medyo maingay yung kapaligiran natin. Maingay lang masyado ang buhay natin para marinig siya. Kaya I encourage you, brothers and sisters, kung ano yung best quiet time mo, kung sobrang aga yan, pagkagising mo lang, kwarto man yan o banyo, kayo na kaagad ni Lord, pray ka na kaagad, Lord, sa araw na to, una, salamat. Salamat na gising ako, salamat sa mga blessings mo sa akin. At Lord, sana sa the whole day, kayo na po bahala sa akin. And I assure you, kapatid, gawin natin to palagi, magiging maayos ang ating Christian life. And lastly po, sinabi po dito ni Isaiah, yung tinanong ni Lord, who am I send? O sino papadala ko? Sabi ni Isaiah, here am I, send me. So,
Panguli po, we should live for God's mission. God uses available people. Remember that. Hindi gagamitin ni Lord yung mga busy, yung mga walang time. Busy nga paano gagamitin ni Lord? So, ang gagamitin ni Lord, yung magbibigay ng time sa Kanya. And I hope and pray, ito yung ipagpe-pray natin mamaya na, Lord, tulungan niyo po kung magkaroon ng time. Sino dito, tingin niyo kulang yung 24 hours a day? Di ba? Bigyan ko kayo ng good example. Ito, kinumbig ako ni Lord. Yung, alam niyo yung mga cellphone natin? Pinakita sa akin ni Lord, ilang oras yung inuubos mo dyan? More than 1 hour. More than 2 hours. Tanong ni Lord, priority ba yan? Nahiya ako kay Lord. Kaya ako po ito share, nakonbik ako ni Lord, at kung sino man yung kinukonbik ngayon ni Lord, pakonbik po tayo kay Lord. Sabi po sa John 12:26, whoever serve, we must follow, whoever serve me must follow me. And where I am, my servant also will be. Kung totoo daw po tayong sumusunod kay Lord, hanapin natin yung kanyang tinig, yung kalooban niya. And again, yung kanina pong testimony ko, yung kalooban ni Lord na magpastor ako, kalooban ni Lord na ma-promote ako. Dahil sumunod ako, binilas ako ni Lord. Ang kailangan lang talaga, kapatid, trust, tiwala. Pangalawa po, the harvest is plentiful. Ito po yung sinabi po ng ating Panginoong Jesus po. Then He said to His disciple, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into harvest field. Take note pa, nag-utos nito si Jesus, ang ating Panginoon. Nakita niya, ang dami-daming tao. Walang direksyon, walang nagpapastor. At karamihan sa kanila, hindi pupunta ng langit. Kaya po, ang church din po natin nag-iimbita. Sama po kayo sa outreach. Hayo po tayo per cluster. Amen po ba? Sige po, isang malakas na palakpak po para kay Lord. Pupuntahan natin yung mga pamilya nyo, mga kaibigan nyo na hindi pa po nakakilala kay Lord. Pupunta tayo doon para hindi makapagdebate, makipag-away. No. Pupunta tayo doon para sabihin natin, Tita, Tito, mahal kayo ng Diyos. Mahal kayo ng Diyos. Mahal kayo ng Diyos. Third, Jesus is the ultimate sent one. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Siya po ang example natin. Di ba po, pinadala ng Diyos Ama, ang Diyos Anak, upang tayo iligtas, upang mag-serve, upang mag-minister. Hindi po nag-isip o nag-alanganin ng ating Panginoong Jesus po. Nagpakumbaba po siya. Nagpaka-humble. Yung nga po sabi ng Bible to serve us. At ito po ang hinahanap ni Lord sa atin. Sabi nga po dito sa John chapter 20 to 21, As the Father has sent me, I am sending you. Kung si Jesus po, ang ating Panginoon, lumusong sa baha, lusong din tayo. Kung si Jesus nagle-legwork, humahayo, hayo din tayo. Diba? Kasi baka mamaya, akala natin, nagsaserve tayo kay Lord, pero ang layo-layo pala natin kay Lord. Again, kapatid, it's you and the Lord. Ang prayer ko, nawa, itong hapon na to, i-renew natin ang relationship natin kay Lord, at nawa, sa mga darating na Sunday, aatin tayo, sasama tayo sa mga ministry. Sa worship po, paano po ba maging worship leader? Worship leader ka agad. Paano po ba maging Sunday school teacher? Paano po ba maging marshal? Paano po ba maglinis dito sa church? Paano po ba ako makapag-serve? I hope and pray magkaroon po tayo ng ganoong puso. So again, God uses available people. The harvest is plentiful. Jesus is the ultimate sent one. Hindi kailangan ng Diyos ang perfect na volunteer. Again, hindi kailangan ng Diyos. Ang kailangan niya, may pusong malinis at available. At handang sumunod. Sige po, isang malakas na palakpak po kay Lord. Sige po, so to summarize, yung call, una daw po, seek, catch the bishop, the holy God. A, admit our sins and accept His cleansing. L, listen to His voice, the voice of our God. And last, letter L, live for God's mission. So again, ito po yung tanong sa ating kanina. Whom shall I send and who will go for us? Kapatid, marami tayong aanihin sa labas. And I hope and pray, kagaya ni
Prophet Isaiah, ang sasagot po natin, "Here am I, send me." Sige po, inayaan ko po ang lahat na tumayo po para patuloy tayo dumako sa presensya ng ating Panginoong Hesus po. We praise you, Lord. We worship you, God. Thank you for your love, O Lord. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh
nga po na napakabuti niyo po sa amin, O God. Lord, thank you for your presence. Thank you for your love. Thank you for the salvation you have given to each one of us, O Lord. Tunay nga po na napakabuti niyo po sa amin, O Lord. Lord, patuloy po namin inilalapit po ang bawat isa sa amin na kung meron man po mga pangangailangan, Lord, mga panalangin, Lord, kayo po ang patuloy na tumugon. Kayo po ang patuloy na magpaalala sa amin kung gaano nyo kami kamahal, ang aming pamilya, ang aming mga mahal sa buhay, O Lord. Na darating mga araw, Lord, lahat ng problema namin maayos, magiging maayos din po lakad ng aming buhay, O God. At dalangin po namin, Lord, patuloy po namin ipagkatiwala ang aming buhay sa iyo, Lord. Total surrender na lahat ng mga pinapasuko niyo po sa amin, O God. Upang sa gayon, ikaw po ang patuloy na maging Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay, O God. Lord, we love you. Napakabuti niyo po sa amin. Dalangin din po namin, Lord, bless us financially, materially, physically, even our mental health, Lord. Kayo po ang patuloy magbigay sa amin ng peace and joy araw-araw, Lord. Tanggalin niyo po anumang gawa ng mga kalaban, O Lord. Mga anxiety, depression, Lord. Heal us, O Lord. Heal us. Patuloy kayong maggawa ng miracle in our lives, Panginoon. Lord, kung sino may mga karamdaman o mga matitinding sakit, Lord, patuloy niyo kaming pagalingin, palakasin, Lord. At patuloy niyo pong paalala sa amin, Lord, ikaw ang Diyos. Diyos na tapat, Diyos na nagmamahal sa amin, ang Diyos na aming kakampi, ang aming tatay sa langit, O Lord. Lord, patuloy din po namin ipinapanalangin po ang aming bansa, bansang Pilipinas. Ang daming nangyayari, pero Lord, continue to protect our country. Kayo po ang magsaayos sa aming government, maging po sa politics, and even po sa pag-unlad po nito, Lord. Nawa, Panginoon, patuloy pa po gumanda ang aming ekonomiya, magkaroon po ng marami pang businesses, increase of salary, promotion sa mga kapatiran, Lord. Patuloy niyong pagpalain po ang bawat nagtatrabaho naming kapatiran, Lord, lalo na po mga nagnenegosyo, Lord. Patuloy niyo kami pagyamanin at maging channel of blessing pa po kami, Lord, sa aming mga pamilya at mga mahal sa buhay, O God. Tunay nga po na napakabuti niyo sa amin, Lord. Lord, we also pray our church. Mula sa aming senior pastor, Pastor Odi, sa kanyang pamilya, maging po sa lahat ng kapastoran at mga word leaders, ministry leader, lahat ng mga workers, Lord. Salamat po sa buhay po nila. Kayo po ang patuloy sa continue to bless your church, Lord, Church of God, Imus, Lord. At sa aming pansamantalang pag-iwa-iwalay, Lord, tanggapin po ng bawat isa po may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of our God, and the peace and fellowship of the Holy Spirit be with us all. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless po sa bawat isa. By the way, we are inviting everyone po sa ating midweek service which is happening every Wednesday at 7 p.m. So sama-sama po tayo manalangin. And of course, ating Youth Watch Fellowship every Saturday. Just look for Mark San Juan for more details. Ang ating CLDB enrollment is now open until July 19. So sama-sama po tayo lumago using CLDB as our platform to grow spiritually. And of course, from July 13 up to July 18, we are inviting everyone to participate sa ating mid-year prayer and fasting. And of course, our Zumba Fusion. Yan, sa lahat po ng mahilig mag-Zumba, meron po tayo here para naman po mapangalagaan ang ating mga kalusugan. So registration is free and just reach out sa ating mga ladies